pag-usapan natin ngayon is all about worship team. At kung ikaw po ay kabilang sa worship team, ay may mapupulot kang aral ngayon. So, ano ba ang member po ng worship team? Like example, ikaw ay member ng drummer, ikaw ay lead guitarist, acoustic guitar, bass guitarist, ang hawak mo ay keyboard, or ikaw naman isang singer or worship leader. Ano pa, you are a dancers. Ano pa, tambouriners, media department. Yan po mga yan ay member po ng worship team. Kaya kapatid, kung ikaw ay member ng worship team, saludo po kami sa inyo, sa inyong mga pagpapagal, sa inyong mga sakripisyo para mapapurihan ng ating Diyos na buhay. Salamat po sa mga buhay nyo kapatid. Pero alam niyo po ba, ang mga pinapangarap din ng mga churches ay maging skillfully. Ibig sabihin ng skillfully, yung talagang maganda na yung tugtugan. At kung ikaw po ay nagpa-practice, binibigyan mo yung oras, yung talent na binigay ni Lord sa pagpa-practice mo para maging skillfully ka, or ikaw ngayon ay skillfully na, talagang magaling ka na tumugtog. Kapatid, salamat sa buhay mo dahil binibigyan mo ng oras yung talent mo to level up. Pero kapatid, meron akong ituturo. Be like David po dapat tayong mga musician. Lahat po ng member ng worship team. Gaya po ng 1 Samuel chapter 16. Kung aaralin po natin sa verse 23, kung aaralin mo yung chapter na ton, when David play in his instrument, nagtatalsikan po yung mga espiritu na meron kay Saul. Nawawala po yung bad spirit kay Saul. Kaya kapatid, nawa po kapag meron kang oras sa pagpa-practice sa talent na binigay ni Lord sa iyo, mas lalo ka din dapat hilingin kay Lord yung anointing upon playing your instrument, kapatid, na kapag nagpi-play ka po, nagtatalsikan po yung mga bad spirit. Kaya kapatid, makakamtan mo lang yung anointing kapag meron kang quality time sa pagbabasa ng Bible, quality time sa pananalangin, and higit sa lahat, nagpapasting ka para sa ganun, mas anointed ka na tumutugtog para kay Lord. At kapatid, kung ikaw ngayon ay skillfully na, dagdagan mo din ng anointing. Makakamtan mo lang yan kung meron kang quality time sa pagbabasa, sa pananalangin, higit sa lahat yung fasting. This is my experience kapag nakapasting po kami, or ako kapag nagpa-fasting po ako na nagpe-play ng instrument, parang mayroong lumalabas na apoy, o parang may lumalabas na ibang aura sa paggigitar ko. Hindi po sa panagmamayabang po, yun yung feelings ko. Kaya mas maganda kapatid na nakapasting din po tayo upang sa ganun mararanasan natin yung presensya talaga ni Lord. When I was in Saudi, kapatid, hindi naman talaga magagaling yung mga musician. Kaya shout out po Pastor Noel, Tito Noel, and Tita Christine sa Kubo. Na-experience po namin doon yung hindi na nakapag-preach yung pastor, hindi na nakapag-preach dahil grabe yung presensya ni Lord. Hindi naman po talaga magagaling mga instrument noon, yung kabatch po namin noon, hindi naman talagang skillfully tumutugtog. Pero ang kagandahan po sa amin, meron kaming corporate fasting sa mga worship team namin. I think Saturday, Thursday ng hapon, hindi na kami kumakain hanggang Friday kasi yung simba doon, dahil Friday po ang day off ng mga nag-work sa Saudi. And experience po namin doon, grabe yung presensya ni Lord. Kapag merong corporate anointing po ay sa worship, nandun din corporate anointing. Kaya kapag you are skillfully play, dagdagan po natin ng anointing, mas grabe po yung pagkilos ni Lord. Ayaw niyo po na habang nagpi-play po tayo, habang tumutugtog tayo, yung mga dala-dala po ng mga members na dumalo na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos ay nawawala. It because we are anointed. Pero tandaan po natin, bantayan po natin yung talent na binigay sa atin ni Lord. Baka habang nagpi-play ka, meron na yung pagyayabang. Nawa kapatid, habang gumagaling po tayo, habang din-label up ni Lord yung talent mo, stay humble to the Lord. Dahil yung talent na binigay sa atin, hindi po para sa glory natin. Bagkus kapag inangat ka ni Lord, wala pong ibang mapaparangalan kapag nagpe-play tayo. Only Jesus. Kaya kapatid, good night, and nawa po kapatid, dagdagan po natin yung time natin sa pagbabasa. Dahil aanhin mo po yung
napakagaling mo, but wala na po yung anointing. Kaya we need to balance. Skillful yung ka, then meron pang anointing, kakaiba po yung paggalaw sa mga church po natin. So yun lang po, may napulot tayong aral, hindi puro skill lang. Magkaroon din tayo ng quality time to pray and to fast para sa glory ni Lord. God bless and good night.